gumawa ako ng maning Indonesia. Pero hindi ko na mapigilan. Sa sobrang dami na ng aking nakakain. Today, ang lulutuin natin ay ang napakalutong nating peanut. Ito yung hubad naman ang gagawin natin. Ito, nahugasan ko na siya. Yung ating mga sekreto ay lagi nating i-share sa inyo kung bakit sobrang malutong yung ating peanut butter, peanut na prito, na kahit umabot ng 3 months ay malutong pa rin. So, ang mga ingredients natin para dito sa ating hubad na mani ay meron tayong garlic, tapos yung salt, may chili, optional kung gusto nyong maglagay o hindi. Tapos meron din tayong gata. At saka yung sugar. So, sa umpisa, ito muna yung papakita natin at panghuli na yung sugar. So, dito sa isang kaserola, meron tayo ditong water. Ang water, wala tayong amount. Kung gaano karami yung maninyok, yung maning gagawin natin, yun yung kailangan, enough siya na lumubog doon sa ating water. So, ilalagay na natin yung garlic. Yung garlic, pahala na din kayo kung gaano karami. Marami yung nilagay ko, bali isang buong maliit para mas malasa. Tapos, naglagay din tayo ng asin. Kung gusto nyong maglagay din ng betchin o yung pampasarap, pwede po siya. Para mas lalong sumarap. Yung chili ko, dry. So, ilalagay ko rin siya. Ganyan. Yan. Para mas maanghang. Gusto ko kasi maanghang. Tapos, lalagay na rin natin yung ating gata. Yan. So, dahil nailagay na natin lahat, isasalang na natin sa ating kalan. So, ngayon, sinalang na natin ang yung ating gata na mixture, saka yung water. Medyo pakuluin lang natin ng saglit. So, dahil kumukulo na siya, hihinaan natin yung init. Tapos, ilalagay na natin yung ating mani. Ilagay na natin. Hinaan lang natin yung ating wag yung sobrang kulong-kulo. Kasi hindi rin maganda na sobrang lutong-luto yung ating mani. So, kaya hininaan natin. Tapos, mga 5 minutes lang yan na mahina yung ating apoy. Okay na siya. So, after 5 minutes, okay na siya. Sasalain naman natin. Yung tubig nito, kung lagi-lagi kayong gumagamit o nagluluto ng mani, pwede nyong itabi. Mga 2 gamitan to. Yung pinakanggataan niya. Kung bukas magluluto ulit kayo, o bukas pwede nyo ulit gamitin, tapos tapon nyo na siya. So, ngayon, nagpakulo na tayo ng mantika para pagpiprituhan naman ng ating mani. So, mainit na yung ating kawali, mantika. Ilalagay na natin yung ating mani. Ayan. So, maya-maya, hihinaan na natin yung ating apoy pagka medyo nawala na yung pitik ng tubig.
Mahinang-mahina na lamang para maluto natin ng hindi siya nasusunog. Makikita naman natin na pagka nawawala na yung ano ng tubig, nawawala na yung bula. So ngayon hihinaan na natin yung ating apoy. Sa medium heat na lang natin lagay para hindi siya masusunog. At saka pagka halimbawa maririnig nyo naman na pagluto na. Pag malapit pang maluto, para siyang nadadry na, kumakalansing, ganun po. Dahil ang feeling ko talagang na siya, yung maluluto na, hininaan ko pa siya ng mahina na yung apoy. Pero hindi ko pa siya alin, medyo patatagalin pa natin para lumutong siya. Hindi pa natin aalisin. Kanina hininaan ko ng medium, ngayon konting-konti na lang siya. Kasi magluluto. So ito po, luto na yung ating peanut. Aahunin na natin kasi baka malutong masyado ay pumait naman. So ito, luto na yung ating mani. Lulutuin pa ulit natin. Sa isang kawali ulit, naglagay tayo ng sugar. So, yan. Ika-caramelize natin siya. So, dahil nag-caramelize na yung ating sugar, ilalagay na natin ulit yung ating mani. Nilagyan ko nga pala to ng kaunting water. So, ito ganito. Nilagyan natin ng konting water. Tapos, lagay na natin yung ating peanut. So, yung aking kalan, pinatay ko na, pero mainit pa rin dahil ang gamit ko nga ay ganitong kalan. Pero kung sa kalan na ordinary yung gas stove, mahinang apoy lang. Kasi ito mainit pa. Hanggang ma-absorb niya lahat yung sugar. Saka natin siya tatanggalin. So, ang mani ay okay na. Bali hindi ito yung sobrang matamis na hahanapin niyo pa yung tamis nito. Hindi ito yung parang bilog-bilog na may ito ihihiwa-hiwalay pa natin para lang glossy siya. Pagka lumamig siya, para yan yung makintab lang, tapos hindi siya yung sobrang tamis. Yan. Ihiwa-hiwalay natin para pag naglamig siya, hindi siya yung dikit-dikit. Kasi yun yung purpose natin, yung hiwa-hiwalay talaga. Kaya pag lumamig yan, kailangan, kumbaga parang pipira-pirasuhin natin na ganyan. Para hiwa-hiwalay talaga. Hindi ito yung parang bilog-bilog na matamis na Yun yung sobrang tamis. Ito hindi po. Yung parang pag kinagat mo, may tamis na konti. Parang hahanap-hanapin mo pa yung tamis kung masaan siya. Pero may tamis naman. Kasi konti lang yung sugar natin. Sa 500 grams na mani, ang nilagay ko 250 lang. So, ito po, malamig na yung ating peanut. Parang peanut brittles to. Yun na nga. Pero, hindi siya matamis. Madali siyang tanggal-tanggalin kung malamig na siya. Ayan.
Madali po siyang tanggalin. Yung paghiwa-hiwalayin. Pero wala siyang katamis-tamis na nakakasakit sa lalamunan. Parang pag kinain mo, hahanapin mo pa yung tamis niya. So, ito na po yung ating peanut na masarap. Maanghang, lasa mo yung garlic, tapos may konting salt na malalasahan. Tikman natin. May tamis, or kakaiba yung lutong niya. Ayan yung secret ko sa paggawa. Ang sarap. Hindi pa siya totally yung malamig na malamig. Ang sarap niya. Hindi siya matamis. Yung matamis siya pero hindi yung sobrang matamis. Ang sarap-sarap niya talaga. Thank you for watching.